hapon mga mag-aaral. Ready na ba kayo makinig sa economics? Bago tayo magsimula, tumayo ang lahat para sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ano nga ba ang teorya ng pangangailangan? Ang teorya ng pangangailangan ni Abraham Maslow ay ang bawat tao ay may magkakaibang pangangailangan at kagustuhan. Sa kanyang aklat na The Theory of Human Motivation, sinasabi ni Abraham Maslow na pinanukala niya ang teorya ng hierarkiya ng pangangailangan. Ayon sa kanya, habang patuloy na napupunan ng tao ang kanyang batayang pangangailangan, umuusbong ang mas mataas na antas na pangangailangan o tinatawag nating higher needs. Ano nga ba ang 5 antas ng pangangailangan? Una ay ang pangangailangang physiological. Ito ay mga pangailangan natin sa pagkain, tubig, hangin, tulog or pahinga, at pagsuot ng ibang kasuotan, bahay. Dahil kung wala ang mga ito, maaari tayong magkasakit at magutom at maaring mamatay. Ang pangalawang antas ng pangangailangan ay ang mga pangangailangang seguridad at kaligtasan. Ang halimbawa nito ay ang pagkaroon ng magandang trabaho, ang seguridad sa ating mga tahanan, ang magkaroon ng magandang pamilya, at ang pagkaroon ng isang magandang kalusugan ay ang mga halimbawa ng mga ito. Ang ikatatlong antas ng pangangailangan ay ang pangangailangang panlipunan. Ano ang mga halimbawa nito? Ito ay ang pagkaroon ng mga kaibigan, ang pagkaroon ng isang kasintahan, ang pagkaroon ng asawa, pamilya at mga anak, at ang pagbibigay ng paglilingkod sa mga mamamayan upang makisalamuha. Dahil kung wala ang mga ito ay magdudulot ng kalungkutan at pagkabalisa sa ating mga sarili na hindi natin alam kung ano ang ating mga gagawin. Ikaapat na antas ng pangangailangan ay ang pagkamit ng respeto sa sarili at sa ibang tao. Ang mga halimbawa nito ay ang pagbibigay ng respeto sa ibang tao, ang pagpagtaas ng dignidad ng sarili dahil sa ating pakipag-ugnayan at pagbibigay galang sa ibang tao. Dahil kung wala ito ay magbibigay ng mababang moralidad at tiwala sa sarili. Ang pang-5 antas ay ang antas ng kaganapan ng pagkatao. Ito ang pinakamataas na antas na pangangailangan ng tao. Halimbawa ito ang paglilingkod na buong pakumbaba na walang hinahangad na kapalit. Ang paglilingkod na sama-samang gumagawa ng tungkulin. Ang pagkaroon ng unity sa bawat trabaho na ginagawa dahil mas madaling matapos ang mga ginagawang gawain kapag ito ay sama-samang na ginagawa. Pamprosesong katanungan. So maaari niyong sagutin ang mga iba't ibang katanungan. Maari ba ang tao na makarating sa pinakamataas na antas ng pangangailangan na hindi dumadaan sa unang antas, pangalawa,
pang-apat o pangatlong antas. Bilang isang mag-aaral, sa aling pangangailangan ang maaring nakamit na ninyo sa kasalukuyan at ipaliwanag kung bakit.